Special Chapter 3. Balik na si Kapuso mo Hart Chavez. Leon ang sigaw. Ni Aiza nang pumasok si Hart sa loob ng apartment ng. Gabi na dumating sila sa Maynila. Dala niya ang mga pasalubong na gawang Bicol, na si Lux mismo ang namili para pasalubong. Halos isang buong van ang puno ng mga katkutin at kung ano-ano pang souvenirs para sa lahat, at ginugol nila. Ang halos isang buong araw para sa pagbabalot ng mga ito. Lumingon siya sa pinto at naroon ang kanyang boyfriend, nakatayo lang at nakamasid. Wait lang, aniya na tumanggo naman kaagad. Hindi naman siguro tayo aabutin ng 3 araw dito. Anitong magkakross ang mga braso sa dibdib at nakasandal. Sa hamba. Napahagikak siya at parang kinilig ang mga kasama niya. Di namin alam na totoo na pala ang lahat ng biro ni Sir Lux, sabi ni Jemina. Kayo lang di nyo sineryoso. Nagkatawanan ang mga ito. Pasensya na kayo ha kung hindi ko sinabi. Nahihiya rin. Ako syempre sa naging buhay ko. Nakaswerte lang siguro. Ako na minahal ako ng lalaking yan, naman niya sa mga kaibigan. Sana ay maunawaan siya ng mga ito at huwag sumama ang mga loob sa kanya. Sus, alalang-alala nga kami nung nawala ka kasi alam namin na di ka sasama kay Franco kung hindi ka pinilit o blackmail. Salamat. Dito na pala ako ulit sa Manila at depende sa sasabihin ng doktor kung pwede akong magtrabaho. Buntis. Kasi ako. Nagsigawan ng mga ito at tuwang-tuwa sa ibinalita niya. Ninang na tayo. Tuwa rin na sigaw ni Gigi sa kasya. Niyakap ng kanyang best friend. Lahat iyon ay yamakap sa kanya kaya naiiyak siyang tumingin kay Lux. Napakabait mo kaya deserve mo ang lahat ng biyaya. Sayo, Hearty. Malamang ay hindi talaga bulag si Sir Lux para hindi yun makita. Mas nakita ko ang kaseksihan niya, biro naman ni Lux. Kaya nagkatawanan sila. Bahala na kayo sa pasalubong ni Lux ha. Wala naman. Akong ambag dyan, pagbalot lang, natatawa niyang sabi. Uwi muna kami kasi kasama ko mga kapatid ko. Magbabakasyon daw saglit. Sige, pagkakaguluhan na namin itong 2 sako. Yung pasalubong, ani Madonna. Lumakad na siya sa may pintuan at inihatid siya ni Gigi. Roon. Senador siya kanadi na ako nakatawag ulit para sabihin na. Hindi naman pala galit itong si Sir Lux. Paano naunahan na? Akong bitbitin ni Sir Vandross at siguraduhin na nandun ka sa atin. Okay lang. Parehas naman tayo ng akala na talagang galit. Kahit naman sino siguro ang makakita ng mga litrato na nag-cheat ang girlfriend, magagalit. Open-minded lang talaga si Lux na mas naisip na pagpaliwanagin ako. Tumikim ito kaya napahagikak sila ni Gigi. Sana maging masaya ka na, Heart. Lahat ay natutuwa sa bagong kalagayan mo ngayon. Panahon na para magbago ang kapalaran mo. Napapasana all na lang kami. Natawa siya sa sinabi nito at niyakap siya muli. Wala naman nagbago. Siya pa rin ay si Heart na waitress. Hindi naman niya ikinahihiya iyon dahil marangal iyon na trabaho. At mahigit na 1 taon na niyang pinakakain ang pamilya niya galing doon. She's so proud of herself. Hindi man. Nakaka-proud na maging kabit, hindi naman siya isang tipikal na nanggabot lang dahil may kumakati sa kanya. Pagpasok nila sa sasakyan ay tulog na ang kambal niyang kapatid. Pansin niya ang pagkakalapit ni Lux sa mga ito, lalo na kay Lexus. Mapaghahalataan na sabik talaga itong magkaroon ng isang pamilya na may mga magulang at mga kapatid. Siya nga, kahit pagod na, makita niya lang ang grades ng mga kapatid niya ay napakasaya na niya. Ako na magmamaneho, sabi ni Lux sa driver nila, na kaagad naman na lumipat sa van na nasa unahan. I'll give you my ATM, baby. Doon ka na lang kumuha ng allowance ng mga bata. Hindi, aniya rito sabay Simon Got. Anong hindi? Ano naman gagawin ng mga yan dito? Tutunga nga sa townhouse. They need to go to the mall. Kapag si Katie kasama niyan suska, baka ubos ang laman ng ATM. Natawa siya. Totoo yun. Lexus and Lexi are like my siblings now. You don't have to feel shy if I give them money, marami ako nun, kindat nito. Kaya napalakas ang tawa niya. Ikaw na ang rich, naman ni Heart kaya ito naman ang natawa. Lux held her hand and put it on his lap. Lagi nitong ginagawa iyon kapag magkasama silang dalawa, at sobrang saya niya dahil sa ganon na gesture nito ay parang ayaw siya nitong bitawan. Tomorrow, we'll go to the doctor. Kapag may bilin ang doktor na wag kang magtrabaho, susunod ka ha. Ako ang bahala kina nanay at tatay, sa lahat. Aniya. Hindi siya nakukontento sa bahay. Sanay. Siya na nagtatrabaho. Utang nga, sabi ko. Salary deduction. Nag-increase ako ng sahod sa restaurant kaya kasali ka dun. Nakakunot noo siya, magkano na? 100k for the best waitress. Baliw ka. Napahalakhak siya, niloloko mo ako. Hindi. Anito na seryoso pero parang lumalaki ang mga butas ng matote NGOs na ilong. Napasulya pa ito sa kanya. Here, call Vandross and ask him. You don't believe this. Face. Ito ang magiging mukha ng anak mo.
Lalo siyang natawa pero kinuha niya ang aparato nito. Para tawagan nga si Vandross. Pass. 231,607, anito kaya naman nalukot ang ilong niya. Aba, parang pumirma ako ng kontrata ng araw na yan. Aniya na nagpatawa lang dito pero maso yung hinalikan. Ang palad niya. Tinawagan nga niya si Vandross habang umaandar ang sasakyan, at sumagot naman yun kaagad. Ipinag-loudspeaker niya iyon. Bro, ani Vandross. Sir Van, si Hart po ito. Di ba pwedeng paring Vandross na lang? Di po ako sanay, sir. Sir, magkano na sahod ko, totoo na. May increase. 100k daw. Yes. Agad nitong sagot pero parang ayaw niyang maniwala. Parang kahit hindi nag-usap ang dalawa ni Lux ay iisa. Ang takbo ng mga ugat sa utak. Sinong nagsabi? Yeah, that's true. I inform sana kita pagbalik mo. And, since buntis ka, sa cashier ka na lang. Si Gigi, 60,000. Per month. Yung iba 37. Napanganga siya. Totoo nga at hindi siya niloloko ni Lux. Ayaw sa akin pre maniwala, sabad ni Lux sa kanila ni Vandross. Di ka naman kasi talaga kapanipaniwala, humalaklak. Ito, may imbitasyon ang barkada bukas ng gabi. Lama mo. Rosie Hart. Lux looked at him, eyes pleading, sama ka, baby. This is the moment. Tumanggaw siya rito at ngumiti. Sasama siya. Alam niyang mababait ang mga kaibigan ni Lux at matatanggap siya. Ito. Ang gusto niya, iyong makasama ito sa mga ganoong pagkakataon at maramdaman na parte siya ng totoong mundo nito, hindi para magmalaki kung hindi para maipakita niya ang suporta niya rito sa lahat ng sitwasyon.